Sen, ang latest na data na nirelease ng Bureau of Treasury, ang ating national debt to GDP ratio ay 65.2 Ay, naku, yun ang sinasabi sa ko. first quarter ng 2026. Kasi yung threshold dyan, Opo. ito yung statutory standard dyan. Dapat hindi ka lumalampas sa 60%. Yun ang ratio. Aha. Kung lumampas ka na sa 65, 0.2. yung pagbabayad pa lang yan delikado na yan Kasi makikita mo dyan, kung todo lumalaki yung utang mo, kung alimbawa yung budget mo, magkano bang budget natin sa susunod? Ngayon nata, Opo. 6.7 trillion. 6.7, opo. Oo. Yung 2027, ako, mas malaki yan. Palagay ko yung 30% yan automatic appropriation dahil pambayad mo yun Yes po. Sa mga tuwid, ang natitira na lamang dyan, halos higit sa kalahati na ng paano ka pa ngayon makakapagbigay ng maigting na serbisyo sa mamamayan kung yung automatic na pagbabayad ng utang, doon napupunta lahat ang kinita natin. Oho. Parang negosyo talaga Kapag marami kang utang, magseset ka ng portion nung kinita mo para mabayaran mo yon. Opo. So yung stockholders mo, Jen, kung ikaw ang manager, kung ikaw ang presidente, magagalit sa'yo Tsak yun. Sasabihin niya sa'yo, Ano ba naman to? Nelson, palitan natin si Jen. Oho. Ang bunga kala ko naman, yung kapital natin, kikita tayo para sa ganun, magdi-declare siya ng yung bang kikinikita natin. Opo, dividendo. Yeah. Oo. Wala man lang tayo. Wala Magmula nung itayo natin ang kumpanya natin, 10 taon nang nakararaan, isang dividendo wala siyang naibigay sa atin. Magko-complain yung stockholders. Ang gusto magdagdag Sa pa tayo ating ng bansa, kapital. sino yung Opo. stockholders? Yung mamamayang Pilipino. Ayan. Oh. Sino ang manager? Akala ko ba itong ating mga ganito di ba nangako sila na ganito? Oo. Meron naman sila talagang karapatan na umasa. Opo. Sapagkat kaya nga kayo nilagay dyan Parang manager, Jen. Opo. Si Jen ay graduate ng ito ng Columbia University sa New York. At saka may ito sa Kuwan, sa Expert talaga. sa Wharton. Akalain mong economics graduate ka pa ng Wharton. Ba? Pagkatapos Bagsak. papunta-punta ka pa sa Harvard University Business School. Nagpa-picture lang pala doon, ano? So, naitalaga na natin si Jen. Siya yung natin. Mahusay. Mahusay With po. the credential. Siguradong ang ating kikitain dito, monthly siguro, baka nagdi-declare ng dividendo ito. Oo. Siyempre, umaasa yun. Nangapital sa'yo Totoo po. Oh. Wala Nung makita nila yung balance sheet mo dyan, papalugi ang kumpanya Aha. Ang gagawin mo? Kasi Sen, ang trend talagang paakyat Kasi by the end of 2025, 63.2. Tinan mo yung akyat 63.2, biglang talo ng 65.2. Kaya nga, consistency ang gano'n. Sinasabi ko nga, i-maintain nga natin yun Opo. Yung 60, huwag kang lalayo doon. Oo. Yun ang statutory threshold. Aha. Ibinasi yun sa karanasan ng maraming bansa. Kasi pag hindi natin na-address ito, baka isang araw din, Opo. pagkagising mo, wala nang gusto magpautang sa atin. Yun ang masakit na katotohanan, Sen. Opo. Yan ang mahirap. Oho. Pagkatapos, titingnan mo uli yung nota mo. Akala ko ba nasa upper middle income na tayo? Oo nga, hindi So, mag-reconcile. hindi yan ang sinasabi natin. Hindi siya nagkakaroon ng katuparan. Para maging mahalaga yan, dapat tanungin natin ang mamamayan kung nararamdaman nila yung pagpasok natin doon sa kondisyon na yan na mas mataas na kung ikukumpara sa standard ng mga bansa.